am back again with another video and welcome back to my channel. So for today's video, another series of sharing my knowledge. Gusto ko i-share sa inyo yung mga bagay na prepare namin unang-una bago yung mga gamit ni baby at gamit ko. So, first things first, syempre, uunahin natin yung mga proper documents na kailangan sama-sama. And this time, gusto ko i-share sa inyo yung mga bagay na mas prepare namin at mas kailangan ipakita once na nagbigay na ako ng birth. Nanganak na ako kay baby. So, meron ako dito dalawang portfolio. Each portfolio, nagko-contain siya ng documents. This one is the original documents and this one is the photocopies of these original documents. So, basically, meron kaming dalawang dala-dala kasi unang-una, lahat ng documents na meron kayo ay kailangan merong kaakibat na photocopy. Dahil, pagka nandun ka na sa alam mo na, yung sa delivery room or sa information desk, yun yung hahanapin sa'yo, may photocopy ka ba ng ganito, may photocopy ka ba ng ganyan, eh, mahirap yung hindi ka prepared. So, nag-prepare kami ng dalawang separate na lagayan para sa mga original at sa photocopies lang. So, dito muna tayo sa mga original documents. Ano ba ang laman ng original documents? Siyempre, unang-una, ayan, yung front page, dahil maarte ko, nilagyan ko ng ganyan na design para pangalan na baby yung bubungad. Pero, karamihan, dahil uso na ngayon si Canva, karamihan nilalagay nila yung baby's name, full name, tapos name ni mother and father, baby. So, ako, ganyan lang kasimple. So, pag buklat na to, ayan yung bubungad sa'yo. So, dito, sa part na to, lahat ng pages, meron akong nilagay na mga sticker paper, which is nasa may baba. Ang reason kung bakit nasa baba ito is, syempre, pag nagbubuklat ka ba, dito ka sa taas titingin. Syempre, dito sa baba. So, pag ang hinanap sa'yo is ID ni mother, madali mong mahanap kung nasaan yung ID ni mother. Kasi mayroon ngang palatandaan or merong names or labels doon sa baba nung pages. Doon yung mas accessible na makita mo agad yon. Kasi, imbis na kung wala kang label dun sa bawat page, may hirapan ka pa kung saan mo hahanapin yung madalian na at medyo, syempre, rush talaga na kailangan yung document. Hindi ko na, paano ganon? Hindi ka na matataranta, kaya, ayan, nilagyan ko siya ng label sa baba. So, depende naman sa inyo yon kung saan nyo ilalagay, kung dito ba sa taas or sa baba. Pero kami, I suggest na dito sa baba kayo maglagay kasi dun kayo nagbubuklat agad-agad. So, yes, unang-una na dapat na laman ng documents or lagayan ng documents ninyo is yung mga ultrasound records nyo. Kung ilan man yan, dapat nakalagay dyan sa harapan. Unang page. Pero, depende naman sa pagkakaayos nyo, basta mahalaga na sa lagayan na maayos, na madaling makikita yung ultrasound records nyo. And then, next na kailangan nyo is yung laboratory records nyo. Dito nyo ilalagay lahat ng original na laboratory records nyo. Kahit na anong laboratory records aside do sa mga test na pinagawa sa inyo, basta i-include nyo dito. Kasi most of the time, yun yung hahanapin sa inyo ni Obi para pagbasihan. Ganon. Then next ay yung Father's PhilHealth. Yun yung inuna ko dito kasi karamihan, ang nauunang document ay for mommy. Pero this time, ang ginawa ko for daddy. Inuna ko yung Father's PhilHealth and then sinunod ko yung SSS ni father. Then, sinunod ko doon yung MDF ni father.
Yan, hindi naman siya kita. So, yon. Second, dun sa SSS is yung MDF na ni Daddy. Ganon. Pero depende naman sa inyo kung paano nyo pagsusunod-sunodin or kung uunahin nyo ba yung kay Mommy since yun yung mahalaga. Pero ako kasi inuna ko yung kay Father para in case na, you know, yun yung kasi unang-unang ilalagay. And then, yung mahalaga dito is yung PSA copy ng birth certificate ng parents. Andito, nakalagay, original copy. And then, kasunod, nung kay Father, syempre kay Mother. Same lang din yung pagkakasunod-sunod. Yung MDR, na PhilHealth, SSS, Pag-ibig, and then yung birth certificate na PSA. Para pagka inasikaso na yung birth certificate ni baby, madali nyo nang may input yung mga details nyo or may po-provide yung mga supporting documents na kailangan para doon. And then, dito sa page na to, dalawa siya. Yung mga scanned or colored na photocopies ng valid IDs ng both parents. Yan, pinaghiwalay ko lang 10, may label naman yan dito sa baba. And then, next is, syempre hindi mawawala yung marriage certificate. Yan, kailangan naka-include yan dyan, original. Lahat ng original kailangan nandito. So, marriage certificate, ito yung kailangan din kasi ito yung pagbabasihan ng mga details na ilalagay doon sa birth certificate ni baby. And then, aside doon, naglagay din ako nung draft ng birth certificate ni baby para pag si daddy na yung nag-fill up noon, ay alam niya na yung mga dapat niyang isulat doon para maiwasan yung pagkakamali. So, may kodigo na ditong naka-include and yun na yung mga ilalagay doon ni daddy sa original na pag-fill upan niya. Para hindi na siya magtatanong sa akin habang nanganganak ako or nanganak na ako pero groggy pa rin ako. Eh, ayun, mamaya mamali pa yung sagot ko, edi panibagong trabaho na naman yung para sa birth certificate ni baby. So, ayun yung iniiwasan natin. Kailangan mag-download or mag-print kayo ng draft or template ng birth certificate. Downloadable naman to sa Google. So, yun yung pinaka-easiest way para hindi kayo mahirapan mag-compose ng mga ipipill out nyo doon sa form na kailangan yung fill upan. And then, ayun yung mga details na kailangan yung malaman as a first-time mom or a first-time parents na gustong ma-prepare lahat bago pa man mailabas si baby. So, ito yung pinakita ko sa inyo. Ito yung mga original documents and similar lang naman sila ng laman ng another portfolio dito. Pero, ang kaibahan lang is more on photocopies. Mga photocopies nung pinakita ko sa inyo. Kasi, usually, karamihan doon, hindi naman pwedeng original yung ibibigay nyo. Kasi, mahirap kumuha ng mga original copies na sa inyo. Lalo-lalo na mga PSA. Hindi biro ang pagkuha niyan, matagal yan. So, usually, kinukuha nila is mga photocopies lang. Kaya, mas maganda, mas marami kayong photocopies na ilalagay sa another portfolio nyo or envelope nyo kung saan man kayo maglalagay, ayun yung ihahanda nyo. Pwede na yung 5 copies kasi ako, nagpo-photocopy ako ng 3 to 5 pieces na photocopies ng original. Lalo-lalo na kung yun yung mas madalas hingin pagka inadmit ka or kapag may mga kailangan kang ipasang documents. So, I hope guys na natulungan ko kayo sa mga sinabi ko at sa mga prepare namin. Kasi gusto ko i-share sa inyo yung mga prepare din namin para hindi na kami mahirapan pagdating ng kaanuhan ko talaga, kapanganak ako kay baby. Kasi nandito na lahat at ipoprovide na lang ni daddy yon pag na-admit na ako sa hospital. So, ayun lang guys. I hope you like this video and please leave a thumbs up and comment down below kung isa ka rin sa mga nag-ready na ng mga ganitong documents. And kung may suggestions ka pa, i-comment mo lang yan sa baba. Yun lang guys. Bye-bye!